inyong telepono. Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Halina't magsiawit at magbigay papuri sa Diyos na ating Hari. Halina't lumapit sa Diyos na ating Hari. Halina't lumapit, baya'y nagpupuri sa dalisay mong pag-ibig. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Mga minamahal na mga kapatid, ganoon din sa ating pagdulog ngayon sa Panginoong Diyos, sa ating pagkasama-sama sa Kanyang harapan, inyong itaas sa Panginoong Diyos ang inyong biyayang hinihiling sa tulong at panalangin ng ating dakilang patrong, Santo Padre Pio. At upang tayo ay maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, pagsisihan natin ang ating mga naging kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawan mo kami, Kristo. Kawan mo kami, Panginoon. Kawan mo kami, Panginoon. Kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pamuhay at pagpanaw, ang iyong kadakilaan ay nagniningning. Ganapin mong panibago ang mga dakilang gawa ng iyong paglingap sa aming loobin, upang ang kamatayan man o ang buhay ay huwag makapaghiwalay sa amin sa pag-ibig mo, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Juan. Hirang naginang, labis kong ikinagagalak na makitang namumuhay ayon sa katotohanan
ang ilan sa iyong mga anak. Alinsunod sa utos sa akin ng Ama. At ngayon, ginang, ako'y may hihilingin sa iyo. Hindi isang bagong utos ang isinusulat ko sa iyo, kundi ang dating utos na simula pa'y nasa atin na. Mag-ibigan tayong lahat. Ito ang utos na ibinigay sa inyo noong panguna. Mamuhay kayo ayon sa pag-ibig. At ito ang kahulugan ng pag-ibig na binabanggit ko, mamuhay ayon sa utos ng Diyos. Sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga mandaraya, mga taong hindi nagpapahayag na si Jesucristo'y naging tao. Ang gayong mga tao ay mandaraya at antikristo. Mag-ingat nga kayo upang huwag mawala ang inyong pinagpaguran, kundi lubusan ninyong makamtan ang gantimpala. Ang hindi nananatili sa turo ni Kristo, kundi nagdaragdag dito, ay hindi pinananahanan ng Diyos. Sino mang nananatili sa turo ni Kristo ay pinananahanan ng Ama at ng Anak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay, ayon sa utos ng poon ang gawain araw-araw. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Mapalad ang sumusunod sa kanyang kautusan, buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Buong puso ang hangad ko na ikaw ay paglingkuran. Sa pagsunod sa utos mo, huwag mo akong bababayaan. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Ang banal mong kautusay sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Itong iyong abang lingkod, O Diyos, sana'y pagpalain, upang ako ay mabuhay at ang utos mo ang sundin. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Buksan mo ang paningin ko, pagkat nananabik masdan. Yaong buting idudulot sa akin ang iyong aral. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Naririto malapit na ang kaligtasang pag-asa upang ating matamasa. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe. Noon, ang mga tao'y nagsisikain at nagsisiinom, nag-aasawa hanggang sa araw na sumakay si Noe sa daong. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Gayon din noong panahon ni Lot, ang mga tao'y nagsisikain at nagsisiinom, namimili at nagbibili.
nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit, ng araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre at natupok silang lahat. Gayon din sa pagdating ng Anak ng Tao. Sa araw na iyon, ang nasa bubungan ay huwag nang bumaba upang kunin ang kanyang mga ari-arian sa loob ng bahay. Ang mga nasa bukid ay huwag nang umuwi. Alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot. Ang sinumang magsikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sinumang mawalan ng kanyang buhay ay siyang makapagliligtas nito. Sinasabi ko sa inyo, may 2 lalaking natutulog sa isang higaan sa gabing iyon. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May 2 babaeng magkasamang gumigiling. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May 2 lalaking gumagawa sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. Saan po, Panginoon? Tanong ng kanyang mga alagad. Sumagot siya, kung saan naroon ang mga bangkay, doon naman nagkakatipon ang mga buitre. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Tas nga ang kamay ng hindi taga-Batangas. Ba, madami pala, no? Palakpakan, purihin ang Panginoong Diyos, mga minamahal na mga kapatid. Welcome po dito. Yan. At ganoon din, palakpakan natin ang ating dakilang patron, Santo Padre Pio. No? Alam ko, marami tayong hinihiling ngayon sa Panginoong Diyos sa tulong ni Santo Padre Pio. Napakadami na po ng kanyang pinakikinggan. Siya ngayon nakikinig sa atin, sa bawat panalangin na inyong idinadaing sa Diyos sa pamagitan niya. No? Nawa, pag-uwi ninyo, makaranas kayo ng pagmamahal sa ating dakilang patron at sa Panginoong Diyos. Ang mga pagbasa ngayon ay palibhasa po yung malapit ng magtapos ang mga linggo ng pagbasa ng karaniwang panahon. Ito'y laging patungkol sa pagwawakas ng daigdig. No? Pag tayong magdidiwang na ng Kristong Hari, ganito lagi ang mga pagbasa. Yung second coming, yung pagdating, ang ikalawang pagdating ng Diyos sa mundo. No? Nung una siyang dumating, nung sa isilang, at ang padalawang pagdating ng ating Panginoon, ay di yung mga napapakinggan natin mula sa alapaap sa darating dito para tayo'y husgahan sa ating mga pinagagawa sa buhay. Sa mabuting balita na ating napakinggan, dito ipinakita sa atin ang mga ordinaryong ginagawa ng tao. Nung panahon ni Noe, bago dumating ang gunaw, bago dumating ang malaking baha, ganito ang ginagawa ng mga tao. Nagsisikain, nagsisiinom, nag-aasawa, yan. No? Nung panahon ni Lot, bago tupukin ng asupre ang Sodoma, ganun din ang ginagawa ng tao. Nagsisikain, nagsisiinom, namimili, nagtatanim, nagtatayo ng bahay. Sabi, ito yung ordinaryong ginagawa ng tao nung panahong yon. Ngayon, ganun din tayo. Tayo naman, ngayon ay ang mga tao'y ordinaryo din ang ginagawa. Kumakain tayo, umiinom, nagsasaya, nagtatanim, lahat ginagawa. Anong gusto iparating ng Diyos dito? Noong panahon ni Noe, hindi nila kinilala ang Diyos na lumikha sa kanila. Naging masama na ang kanilang ugali. Sa ordinaryo nilang buhay, sila ay naging busy na sa napakarami nilang ginagawa maghapon. Nakalimutan nila na mayroon palang lumikha sa kanila.
At nung ang Diyos ay magpaalaala na sila'y gugunawin sa pamagitan ng pagbaha, sa pamagitan ni Noe, nire-remind ang tao, walang pakialam dahil busy sila sa kanilang ginagawa araw-araw. Walang time sa Diyos. At dahil wala silang panahon sa Diyos, anong gagawin mo pag wala kang panahon sa Diyos? Di masama ang iyong gagawin. Kalimitan, nagiging immoral ang pamumuhay, katulad nung panahon ni Lot. Bakit tinupok ng asupre ang Sodoma? Sapagkat nung panahong ito, daming immoral na nangyayari sa lugar. Lahat na ng uri ng kasamaan ay ginagawa sa lugar na ito. Sila'y busy sa kanilang ginagawa. Walang time sa Diyos. Ano nangyari? Sa dami ng paalaala sa kanila, di sila nagbago. Kaya sila'y namatay na lahat. Mga minamahal na mga kapatid, sa panahon natin ngayon, napakadami ng tao ang busy. Mas busy ngayon ang tao kumpara noon. Noon ang tao ay busy lang sa bukid. Ngayon ay hindi lang ang tao busy sa bukid. Kahit nga yung bata ngayon ay busy na din sa gadget. Nakakalimutan, tingnan ninyo ito ha, pag ang bata ay busy sa kanyang gadget, nakakalimutan niya ang kanyang magulang. Hindi niya maramdaman ang pagmamahal ng kanyang magulang. Busy sa gamit, sa gadget. Ikaw naman, magulang, busy ka rin sa hanap buhay mo. At dahil sa sobrang busy mo sa iyong hanap buhay, pagod na stress ka na, hirap ka na, nakakalimutan mo ang Diyos. Pinaka-concrete niyan, hindi ka nakakasimba paglinggo kalimitan. Ibig sabihin ay hindi na tayo available sa Diyos. Dalawang bagay lang yan, pagiging busy at pagiging available. Kailan ka dumadating ang Diyos sa buhay ng tao, ay di kailan mo siya tatagpuin, ay di sa kamatayan. Doon tayo magtutuos ng Diyos. Kaya mga minamahal, dalawang paalaala sa atin ng Panginoon. Una, sana huwag kang laging busy. Baka pag busy ka, makakalimutan mo ang Diyos. Dapat lagi kang available sa Kanya. Ibig sabihin, magkaroon ka ng panahon sa Kanya. Kaya nga sa unang pagbasa, itong lagi ang paalaala ni San Juan, magmahalan kayo. Magpatawaran. Umibig lagi. Kaya mga minamahal na mga kapatid, ngayong panahong ito, yung iisipin, bakit tingnan ninyo ating pinagdiriwang ngayong Santo San Martin. Siya isang sundalo, anak ng mayaman yan, siya nagsundalo, at minsan sa kanyang pag-alis ay nadaanan niya ang isang pulubi, giniginaw. Ginaw na ginaw. Anong ginawa niya? Yung kanyang suot na, parang katulad ng suot ng pari, pinunit niya, ibinalot niya doon sa pulubi. Isang gabi siya'y nanaginip. Nagpakita sa kanya si Jesus. At ang kanyang binalutan na lamig na pulubi ay si Jesus pala. Simula noon, nagbago siya. Siya'y naging isang monghe, at naging isang obispo. Dahil naranasan niya ang Diyos. Sa ating pagiging available, mga minamahal na mga kapatid, sa ating pagiging available sa Diyos, pagiging available natin sa mga tao, mai-experience nyo ang Diyos. Sa inyong pagiging available lagi sa mga nangangailangan, sa mga mahihirap, At pag iyo laging piniling mahalin ang Diyos, habang buhay kang makakaranas ng pagmamahal sa Diyos. At pag ang Diyos ay
iyo ding hindi pinili, magiging loveless ka forever. No? Ganyan. Ganyan ang demonyo. No? Ang demonyo ay nung piliin nilang hindi mahalin ang Diyos, sila'y naging habang buhay na demonyo. Pero ang anghel na piniling mahalin nila ang Diyos, naging isang dakilang anghel sila habang panahon. Ano? Kaya tayo, lagi nating piliing mahalin ang Diyos. At makaka-experience ka ng mga bagay na misteryo mula sa Diyos. At pag minahal natin ang ating mga kapatid na nangangailangan, katulad ng ginawa ni San Martin, maaabot natin ang mga bagay na misteryo sa Diyos. Katulad ni Santo Padre Pio, nung sila'y maglaan ng kanilang sarili, sila'y katulad din lang nating tao, pero naglaan ng maraming panahon sa Diyos, naabot nila ang misteryo ng Diyos. Kaya naman, sila'y madaling makiusap sa Diyos. Kaya napakadaming himala na kanilang nagagawa. Kaya itong panahon natin ngayon, mga minamahal, sana lagi tayong maging available sa Diyos. Huwag nating sabihin, busy ako. Father, hindi ako makasimba pag linggo, busy ako. Ako po'y busy sa aking hanap buhay. Napakadami kong ginagawa. Busy po. Ako po'y busy ngayon. Ako hindi makapaglingkod sa altar. Busy ho ako. Napakadami kong pinagkakaabalahan. Busy ako. Alalahanin ninyo, nung panahon ni Noe at ni Lot, ang tao ay busy. At yun naging dahilan ng kanilang kamatayan. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayoy nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakabanalin mo ang aming mga alay sa paghahain namin ngayong ginugunita si San Martin, upang sa pamuhay namin araw-araw, itaguyod kami nito sa hirap at ginhawa sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Martin ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran, sa pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't sa Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahangga ngayon.
sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito ay nagtitipon. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagingdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen.
Amen. Amen, amen, amen. Amen. Tayo po ay magsitayo. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalan, tilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos, Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. narito ang ating Panginoon, ang Kordero ng Diyos, mapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggal ang nawa ako ng katawan ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Ang katawan ni Kristo. Amen.
listen to the voice of his people, serve them with all my heart. I will listen to his words and call upon the Lord for his people to live in faith and truth and in love. I need you, my Lord, for every day that comes, for all their pains and joys, be there to understand. They may seek you, my Lord, and reach into your hands. May you comfort their sorrows and heal their wounded hearts. I will listen to the Lord, will listen to the voice of his people, serve them with all my heart. I will listen to his words and call upon the Lord for his people to live in faith and truth and in love. I believe you, my Lord, show them your truth and love. When darkness overtakes them, your light shines from above. I will be there, my Lord, to lead at your command. Together at one table, feed them the bread of love. I will listen to the Lord, will listen to the voice of his people, serve them with all my heart. I will listen to his words and call upon the Lord for his people to live in faith and truth and in love. There are those who seek the lost and suffering, bind their wounds and bring them to your care. Oh Lord, I know that you're with them, embracing once again. Your love is all I bear. I will listen to the Lord, will listen to the voice of his people, serve them with all my heart. I will listen to his words and call upon the Lord for his people to live in faith and truth and in love. I will listen to the Lord and call upon the Lord for his people to live in faith and truth and in love. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo sa aming nagsalo-salo sa piging ng pagkakaisa, ang ganap ng pasyang sundi ng loob mo sa lahat ng bagay, upang katulad ng buong-buong pagkatalaga ni San Martin sa iyo, kami ay maging marangal sa pagiging para sa iyong totoo. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit.
takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po binibilin kalusugan at kabuhayan. Ating banggitin ang ating mga panalangin hinihiling kay Santo Padre Pio. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsitayo na pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Inyong ilabas ang mga pabeblesan ninyo, yung mga langis, mga ointment, mga rosaryo, mga dasalan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan, na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa aming lahat, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito'y magtamo ng iyong awat biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Kapayapaan, kailanman ang igawad ng may kapal. Sa mga yumao nating mahal, sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Amen. Amen.
Sumainyo ang At Panginoon. sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong lagi sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos.